Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kaniyang pangako. Kaya't dahil sa kaniyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Abraham ang simula at huwaran ng ating pananalig sa iisang Diyos na tapat sa atin. Siya ang simula. Iniwan niya ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga magulang at mga ninuno. Naniwala siya sa iisang Diyos lamang. At itinaya niya ang buhay niya para sa Diyos na ito. Kaya naging huwaran siya ng pananampalataya. Ang paniniwala niya ay hindi lang yung nasa isip niya. Isinabuhay niya ito. Umalis siya sa lupain ng mga ninuno niya at pumunta siya sa lupain na ipinangako sa kanya. Ang lupain ng Kanaan. Ganoon kalakas ang kanyang pananalig sa Diyos. Nabibigyan siya ng malaking angkan na kaya niyang isakripisyo ang kaisa-isang anak niya upang kung ito ay hinihingi ng Diyos. Kaya nga sinulat ni San Pablo, lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako at dahil sa pananalig na ito, siya ay pinawalang sala. Pinawalang sala ay nangangahulugan na katanggap-tanggap siya sa Diyos. Wala nang hadlang sa paglapit niya sa Diyos. Hindi lang si Abraham ang pinawalang sala. Tayo rin ay pinawalang sala sa ating pananalig. Ang pinaniniwalaan natin ngayon ay si Jesucristo. Siya ang pinadala ng Diyos upang tayo'y maibalik sa ating relasyon sa Kanya. Itinaya niya ang Kanyang sarili sa misyong ito. Nagbuho siya ng Kanyang buhay sa krus. Naging mabisa ang Kanyang pag-aalay. Muli siyang nabuhay. Nanalig tayo kay Jesus, kaya tinatanggap natin siya at nakikiisa tayo sa Kanya nung tayo ay bininyagan. Dahil dito, malaya na tayong makalalapit sa Diyos bilang ating Ama. Tinanggal na ang ating mga kasalanan. Wala nang hadlang sa paglapit sa Diyos. Tinanggap na natin si Jesus. Bininyagan na tayo. Kaugnay na ang buhay natin sa Kanya. Ang hamon sa atin ngayon ay isabuhay natin ito. We are already justified by faith. Let us live according to the faith. Sinabi din ni San Pablo, we live by faith and not by sight.
Hindi lang ang mga bagay sa mundong ito ang pinahahalagahan natin. Mas pinahahalagahan natin ang mga bagay ng Espiritu. Let us live the spiritual realities. Ang pinakatukso sa atin ngayon ay maging materialistic lamang tayo. Ang pagpapahalaga lang sa mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin, ang mga ito lang ang nagpapasaya sa atin. Ito na lang ang hinahanap natin. Yan yung materialism. Pero napakaraming mga spiritual realities na kailangan natin sa buhay. Hindi material tulad ng pag-ibig, pagpapatawad, ang karunungan, ang pagkakaibigan, ang pagkakaisa. Hindi ito nahihipo ng ating katawan, ng ating kamay. Pero bahagi din ito ng buhay na dapat din pahalagahan. Gawin mo kami, Panginoon, na maging sensitive sa mga espiritual na katotohanan ng aming buhay at pahalagahan ang mga ito. Kilalanin po sana namin na ang lahat ng material na bagay ay lilipas. Kaya hindi namin maaring itaya ang aming sarili sa mga material na bagay lamang. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.